thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, oh, welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa linggo pong ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Pedro at San Pablo Apostol. Silang dalawa ang naging haligi ng ating simbahan. At tayo ay naanyayahan din. Kung gusto natin maging mabuting Kristyano, makatulong din sana tayo sa pagpapaunlad, sa pag-aangat, sa pagpapasaayos ng ating banal na Santa Iglesia. We pray that we be like them, contribute to the upbuilding of the church. Pero aminin natin, marami sa atin, imbis na makatulong, tayo'y nakakasira. Imbis na maging pundasyon, tayo'y nagiging anay ng simbahan, ng lipunan, ng ating mga pamilya. Ito ay dahil tayo'y makasalanan. Minin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating pagkukulang sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo nakatulong sa iba at hindi tayo nakapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos. Naway sa ating pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa Kanya, makita tayo minsan pa maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang pinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng reliyon. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago ang kapatid ni Juan. Nang makita niya ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya'y nanatiling makabilanggo si Pedro, samantala siya ay tayimtim na ipinapanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya sa 2 tanikala at may mga tanod na sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagkadakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan si Pedro. Ang nangyari kaya't sinabi niya,
Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay hayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aking umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon hanapin masikap. Yaong magtiwala sa kanya't nagligtas ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, Panginoon ng siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo.
At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kung hindi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Ang ipapahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Pakisabihan nyo naman po ang inyong mga katabi. God is good. No, God is good. Welcome po sa ating banal na misa. Meron po akong baon dito. At ang nasa loob po ng bag ay mga biskwit, tinapay. Gusto niyo po ba ng biskwit? Kung pwede ko lang po kayong mabigyan, kayong mga nandyan sa online, kung pwede lang lumabas yung aking kamay dyan, ilalabas ko po, bibigyan ko kayo ng mga biskwit. Sigurado po, gusto niyo po ng biskwit. Ganito po nag-umpisa ang klase ng isang teacher. Nagbigay po siya ng biskwit, ng tinapay sa kanyang mga estudyante. At ito naman po, mga bata, mga pupils niya, talagang gustong-gusto yung kanyang binigay. Kinain nila, tinikman nila, sarap na sarap sila doon sa mga biskwit, doon sa mga tinapay. Pero nag-iba po yung kanilang expression, yung kanilang reaction, nung nilabas na po nung teacher, yung talagang lalagyanan ng tinapay. Meron pong aso. At ano po ang nakasulat? Dog food. Nung nakita po nila, ang kanilang kinakain ay dog biscuits. Anong ginawa ng bawat isa? Nagsuka. Niluwa po yung kanilang kinakain. Lumabas yung iba. Hinuhugasan yung kanilang bibig, yung kanilang mga dila. At dito po, nagturo ng napakagandang aral. Ito pong teacher, ito pong guro. Ang sabi po niya, ang ating nalalasahan, ang ating natitikman ay hindi lang ang pagkain. Pati din po ang salita na titikman natin at nalalasa natin. At minsan, mas malakas pa yung ating karanasan sa salita kesa sa mismong pagkain. He said that we don't just taste food, we taste words. And sometimes the power of words are stronger than the taste of the food. O nga naman po, no? May kapangyarihan, may lakas ang mga salita. Lalong-lalo na pwedeng baguhin ng salita ang ating mga karanasan, ang ating pananaw sa buhay. Words have the power to change and transform people, places, and our experience. Dito po natin mauunawaan at maiintindihan bakit pinalitan ni Jesus ang pangalan ni San Pedro. Ang pangalan po talaga, originally, ni San Pedro ay Simon. Pero tinawag ni Jesus si Simon bilang Petrus o Pedro. Ang ibig po sabihin ng Petrus o Pedro ay bato, rock. Dahil dati po si Simon, inamin naman niya, makasalanan siya. Diba? Ganito sila unang nagkatagpo ng ating Panginoon. Lord, Saint Peter told Jesus, depart from me, for I am a sinful man. Pero kahit na pinili siya ng Panginoon, gusto ni Jesus nang magbago siya, iwanan niya yung kanyang pagkakasala. Paano mangyayari yon? Kailangan baguhin siya umpisa sa kanyang pangalan.
Dahil siya ang magiging pundasyon ng kanyang simbahan. Kaya binigyan siya ng nakaangkop na pangalan, Petrus. Pedro, ang matatag na bato. Ang dati pong pangalan din ni San Pablo ay Saulo. Saul is the name of the first king of Israel. Natatandaan niyo po, si Haring Saul. And Saul means to borrow, to lend, ang pahirabin. Pero magsimula nung naranasan ni Saulo ang muling nabuhay na Panginoon, nagbago po ang kanyang buhay. Para magkaroon ng tanda, ng pruweba, nagbago ng buhay itong si Saulo, binago din niya yung kanyang pangalan. Pablo, Paulus. Ito naman po talaga yung pangalan niya sa kanyang pagka-Romano. His Roman name is Paul. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Pablo? Ito po, ang maliit, ang huli, ang aba, ang nagpapakumbaba. Dati pong nakakapatay ng Kristiyano si San Pablo. Pero dahil tinanggap na niya si Jesus sa kanyang buhay, nagbago na siya. At ang pagpapalit ng pangalan ni San Pablo ay tanda na tapat na siya kay Kristo. Inamin nga po ni San Pablo na kahit na tinatawag siyang apostol, siya ang pinakamaliit, siyang pinakahuli sa lahat ng mga apostol. Saint Paul actually said, "From among the apostles, I am the least." Bagay na bagay yung pangalan niya sa kanya. Paulo, the least, the last, the humble. Ang dating mapagmalaki na si Saulo, dahil sa pagbabago niya, ngayon naging mapagkumbaba at tapat siyang sugo ng Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, sa simpleng pagpapalit lang ng salita o ng pangalan, nagbabago ang pagkatao ng isang tao. At dahil sa kanilang pagbabago, binago din nila ang mundo. Dahil kay San Pablo at kay San Pedro, lumaganap na ngayon ang ating pananampalataya kay Kristo. At ito din po ang mabuting balita para sa atin. Binago ng Panginoon ang ating pagkatao. At ito ay nag-uumpisa sa ating pangalan. Nung nabinyagan tayo, tinawag na tayong mga Kristiyano. Ang maliit na plato ay platito. Kaya nga ang maliit na Kristo ay Kristiyano. Hindi po Santo Niño. Ang Santo Niño, batang Kristo. Pero ang maliit na Kristo ay Kristiyano. Magandang pagmunihan po. Ano ang mga salita o pangalan na aking ginagamit o binibigkas sa aking buhay? Ang mga salita o pangalan ba na aking ginagamit, tunay bang nakakatulong? O baka naman ito ay nakakasama? Are the words, the names that I use, are they very helpful or are they hurtful? Meron pong dalaga na pumunta dito sa parokya. Nagpapatulong po siya, nag-open up siya sa akin sa kanyang problema. Iyak na siya ng iyak dahil narinig po niya yung kanyang lola. Sinisiraan, pinag-uusapan, pinagchichismisan ang nanay niya. Dahil ang kwento po, ayaw daw ng lola niya talaga doon sa nanay niya. Pero aksidente po, narinig niya yung kanyang lola. Sabi, ang landi-landi daw ng kanyang nanay. Wala daw silbi ang kanyang ina. Napakasakit po para sa bata ito. Siyempre nanay niya yon, hindi po ba? Iyak ng iyak itong dalaga. Sabi niya, hindi ko mapapatawad ang lola ko, Father. Ang sabi ko, kung pangit man ang ugali ng iyong lola, huwag kang tutulad sa kanya. Alisin mo ang galit sa puso mo at sabihin mo ito, paulit-ulit, pagdasal mo. I forgive, I forgive, I forgive. Kaya madalas nahihirapan tayo magpatawad sa isang tao. Dahil wala sa bokabularyo natin ang pagpapatawad. Hindi po ba? Sinasabi natin, mahirap magpatawad. Kaya tingnan niyo po, anong karanasan natin? Mahirap tayong magpatawad. Pero kung yan ang sasabihin mo at paniniwalaan mo, masakit man, pinapatawad ko siya, pinapatawad ko siya, pinapatawad ko siya. Yan ang iyong magiging karanasan. Magiging posible, makakapagpatawad ka at magiging payapa ka sa iyong buhay. Amen? Tingnan nyo na, minsan yung salita ng isang tao, tumatagos
sa atin. Nakakasugat sa ating mga puso. Kahit na hangin lang po ang mga salita, hindi po ba? May dala itong bigat. May kapangyarihan pa rin ito. Kaya mag-ingat po kayo sa mga salita na sinasabi nyo o sa mga salita na iniisip nyo. Amen? Bakit po sa tingin nyo, hindi pa umaasenso, hindi umaayos ang ating bansa? Kasi kasalanan din po natin eh. Baka naman sa mga paulit-ulit nating mga salita na sinasabi, binibigkas. Paano nyo po dinidescribe ang Pilipinas, ang mga Pilipino? Ano yung mga salita natin para ilarawan ang bawat isa? Diba? Aminin nyo, sinasabi natin, ang mga Pilipino, walang disiplina. Amen? Ang ating bansa, napaka-corrupt. Di po ba? Wala nang pag-asang bansa natin. Tingnan nyo po yung ating mga pananalita. Kaya hindi tayo umaangat, umaasenso, kaya hindi tayo bumubuti. Kasi tayo nagsisiraan. Diyan sa negatibo mong salita, yan ang nagiging ugat ng ating negatibong karanasan. Amen? Dahil masama tayong magsalita tungkol sa ating bansa, nananatili ang masamang karanasan. Di po ba? Kung gusto nating mapagbago ang ating bansa, umpisan natin sa ating mabuti at magandang pananalita. Opo, hospitable tayo, mga Pilipino. Pero dagdagan naman natin. Sabihin natin ang mga Pilipino, hospitable at honest. Amen? Nasaan yung honesty? Nawala na po. Tanggap natin. Tayo'y mabait sa mga foreigner. Tayo'y mabait sa mga hindi natin kakilala. Pero yung honesty, kulang. Sabihin natin, we are hospitable and honest. Tanggap natin, pinagmamalaki natin tayo mga Pilipino, masayahin tayo kahit na meron tayong mga problema, kaya natin tumawa, kaya natin ngumiti. Di po ba? Pero dagdagan natin, sabihin natin, masayahin tayo, pero may takot tayo sa Diyos. Kaya nga nakakagawa tayo ng mga nakakatakot na kasalanan. Kasi nakakalimutan na nating sabihin yon at ipagdasal na sana naman magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Gawin po sana nating slogan ito, tayong lahat. Kayo pong nasa inyong mga kabahayan, nanunood, nagsisimba through Facebook, YouTube, online. Type nyo nga po, God bless the Philippines. God bless the Philippines. Mas maganda po yun, no? Mas kailangan po natin ang pagpapala ng Diyos. Ang dapat slogan natin, ang dapat palagi natin sinasabi, God bless the Philippines. Amen? Kung ito po ang salita natin, hindi malayo na tayo ay pagpapalain. Amen? Alam niyo po ba, share ko lang po sa inyo, minsan pag gumagawa po ako ng mga sermon o homily, nauubusan din po ako, napapagod din po ako. Inaamin ko naman po yan sa Diyos pag nagdadasal ako, sinasabi ko, Panginoon, hindi ko na alam masasabihin ko. Pero gabi-gabi, pag bago po ako gumawa ng homilya, nagdarasal ako at ito po ang aking unang sinasabi sa Diyos at sa aking sarili. Sasabihin ko ang paniniwala ko, bukas, ang aking homilya ay ang pinakamaganda, pinaka-inspiring sa lahat ng homilya na aking sasabihin. Kahit wala pa po akong naiisip na sasabihin o isa-sermon o homily, nauuna ko pong sinasabi sa aking sarili, pinagdarasal ko sa Diyos, I will say and pray tomorrow, I will give my best, my most inspiring homily. At madalas, nabibigla po ako kasi ito pong pinagkakaloob ng Diyos. Kahit nga po ako minsan namamangha ako sa mga lumalabas sa aking bibig. Tinatanong ko sa aking sarili, saan ba galing itong aking mga sinasabi? Walang iba na pinanggagalingan kung hindi sa Diyos lamang. Amen? Pero paano nag-umpisa? Tumubo dahil nagtanim ka ng mabuting salita. Amen? Kaya tandaan niyo po yan mga kapatid. Ang mga salita natin ay nagbibigay ng lakas at kapangyarihan. Ang mga salita natin ay nakakapagbago o makakasira. Para umangat ang iyong buhay, para maghilom ka, gumaling sa iyong sakit. Bakit hindi ka magsalita, magsabi ng mabuti at maganda ngayon? At kung ang salita ng Diyos, binago niya
ang mga makasalanan. Lalong-lalo na si San Pedro, si San Pablo, hindi sila mga perpektong tao, kayang-kaya din niyang baguhin ano man ang masama o malala na kalagayan mo. Tandaan mo lang kapatid, hindi ikaw kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Kung meron ka man narinig na masama sa kanila, huwag mong ipapasok yan sa iyong isip, sa iyong puso. Tanging dapat ang Diyos lang na gumawa sa iyo ang iyong pakinggan. Siya lang ang may karapatan na magsalita sa iyo. Kung ang Diyos ang iyong pinakikinggan, magiging mas pinagpala ang iyong buhay. Kapatid, hindi rin ikaw ang iyong nakalipas. Hindi rin ikaw ang iyong pagkakamali, ang iyong mga kasalanan. You are not your mistakes. You are not your sins. Hindi rin ikaw ang iyong pagsubok o paghihirap. Sa halip, sino ka ba? Ikaw ay kung sino ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Ikaw ay kung sino ka ayon sa Diyos. Makinig ka palagi sa Diyos. Dahil siyang nakakaalam sa iyo. Dahil siya ang may gawa sa iyo. Oo, mayroong mga iba na magsasalita na masama laban sa atin. Pero hindi naman talaga nila tayo kakilala. Hindi po ba? Ano man ang sabihin nila, wag mo silang paniniwalaan kasi hindi ikaw yon. Amen? Maaari kang hubugin ng iyong mga problema, pero hindi ikaw ang iyong problema. You are who God says who you are. At kung pakikinggan natin ang Diyos ngayon, ano ang sasabihin niya? Napakaganda. God is saying to you, I love you. I have chosen you. I have redeemed you. I have saved you. I am sending you. Mahal ka ng Diyos, diligtas ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, at sinusugo ka ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka pagkakamali ng Diyos. Sabi ni San Pablo, ikaw ay templo ng kanyang Espiritu. At tanda, dahil tayo ay binibigyan ng grasya ng Diyos araw-araw, na ikaw ay sapat na sa kanyang mga mata. Every day as you wake up, please say this, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Lalong-lalo na po, pag kayo ay pagod na, pag kayo ay hirap na, pag ayaw mo na, pag nawawalan ka ng pag-asa, hayaan mo mga salitang ito ang magpalakas sa iyo. Sabihin mo ulit-ulitin, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Mga kapatid, magandang paalaala. Mag-ingat ka sa mga salita ng iyong iniisip, binabanggit, sinasabi, dahil yan ay ang buto para tumubo sa iyong buhay. Tigilan mo na sinasabi na malas ka, mahirap ka, mabigat ang buhay, buwisit ang buhay. Hindi. Palitan mo ang mga salitang yan at magbabago ang karanasan ng iyong buhay kung paano nagbago din ang buhay ni San Pedro at ni San Pablo. Say today, repeatedly, huwag kang magsasawa, I am blessed, I am loved, I am forgiven, I am enough, I am sent. Mga kapatid, kumapit po tayo palagi sa salita ng Diyos para kamukha ni San Pedro at ni San Pablo, matapos din natin ang karera ng buhay. Tayo'y magwagi, payapa at pinagpala. Magdasal tayo na tulungan tayo ng mga banal na ito. Si San Pedro at si San Pablo, maniwala tayo palagi unang-una sa salita ng Diyos tungkol sa atin. Diyan tayo magiging malakas sa gitna ng ating paglalakbay. Tayo mabibigyan ng direksyon pabalik sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos na napakabuti at napakaganda, siya sanang magbago sa ating karanasan at buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
nanaog sa kinaroroon ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tikib ng pasasalamat sa Panginoon sa kanyang paghirang kina Pedro at Pablo para sa mabigat na tungkulin, mamuno at mamatnubay sa simbahan. Manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway sa harap ng mga paghamon at suliranin, makapagpatuloy ito sa pagtitiwalang si Kristo, ang siyang namamatnubay at nagpapastol sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Leon Ika-14, Arsobispo Florentino G. Labarias, mga obispo, Reverendo Padre Joel Jomarsos Gatus, mga pari, mga relihiyoso, at mga namumuno, naway sa tungkulin nilang pangangaral, sila ay magabayan tulad ng mga apostol na sina Pedro at Pablo, ng pag-ibig ni Kristo sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa atin, sa mga tanggapang pambansa at lokal, naway sa halimbawa ng mga apostol na sina Pedro at Pablo, makilala nilang ang tunay na pamumuno ay nasa paglilingkod ng may kababaang loob, matibay na pagtitiwala sa Panginoon, at kahandaang humarap sa mga pagsubok at pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo at binigyan mo ang iyong simbahan ng mga pinunong tulad ni na Pedro at Pablo sa aming mga paghihirap at kahinaan. Gabayan nawa kami ng kanilang mga panalangin tungo sa katapatan at pagmamahal sa iyong simbahan. Sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahaing ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayon aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo, kapwa matapat, sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinapanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo na iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalahating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adyas, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, ating sabihin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Maawa ka sa amin. Tumayo po tayo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanan. Nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkaisa ng damdamit isipan at pinatatag ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kung may isang salita na humubog kay San Pedro para siya ay maging mas banal, ito ay ang salitang pagmamahal. 3 beses, kung maalala niyo po, tinanong siya ni Jesus, mahal mo ba ako? At 3 beses, sumagot siya, alam niyo po Panginoon, mahal ko kayo. Hindi lang mahal ko, hindi mahal na mahal. Kung may isang salita na tumulong din para magbago si San Pablo, ito ay ang salitang grasya. Dahil sabi ni San Pablo, sa gitna ng kanyang kahinaan, meron pa rin siyang lakas. Ito ay dahil sa grasya na pinagkaloob ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang ating mga salita ay may kapangyarihan na baguhin ang ating buhay, ang ating karanasan at pagkatao. Yan po ang aking assignment sa inyo ngayong araw. Isipin nyo, ano ang inyong isang salita na makakapagpabuti, makakapagpalakas, at makakapagbigay sa inyo ng panibagong pag-asa. What is that one word that would inspire you to move on, to continue every day? I-post niyo po yan sa inyong comment section, sa inyong news feed. Pagdasal niyo po yan araw-araw. Harinawa, pagdasal po natin ang salitang yan, ang salita ng Diyos, ang maging daan para mas mapalapit din kayo sa Kanya at kamukha ni San Pedro at San Pablo, maging haligi din kayo ng simbahan at ng inyong mga pamilya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.